Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte abay hindi po ito sumipot sa preliminary investigation dyan po sa korte kaugnay po sa kasong isinampa sa kanya ni Congresswoman Franz Castro. Bakit kaya hindi sumipot ang dating presidente? Bakit no show ito dyan sa korte? Ano ba yan? Siniseryoso ba? DPRRD itong isinampa sa kanyang kaso o hindi? Di ba? Actually, parang 2 months na ata eh. 1 month, 2 months na. Itong nagiging sentro ng media, ng usapin itong si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sunod-sunod yung nagiging issue sa kanya. At ito nga ka-coffee, itong isang problema dito, bukod doon sa issue ng ICC, bukod doon sa kanyang statement against the Congress o House of Representatives, sinampahan pa siya talaga ng kaso dyan po sa Korte. Duterte, a no-show at the preliminary investigation of grave threats, RAPS, ay sinampa po sa kanya base sa balitang ito ng GMA News Online. Bakit hindi sumipot ang dating presidente? Former President Duterte on Monday did not appear before the Quezon City Prosecutor's Office in connection with a complaint for grave threats filed against him. Bakit hindi sumipot ang dating presidente? For sure, sa dami ng resources ni PRRD, kaya niya lagpasan yan, di ba? Makapagbayad ng mahuhusay na abogado para ipagtanggol ang kanyang sarili. Kumbaga, sisiulang naman itong kaso na ito ka-coffee. No? Pero bakit hindi siya sumipot? Yan ang tanong ngayon. His lawyer said Duterte had yet to receive the subpoena in connection with the complaint ACT Teachers Party List Representative Franz Castro filed against him. Aba, hindi pala natanggap ang subpoena. Pero kaliwat ka ng media organizations na ibinalita na ito. In fact, sa ating blog din napag-usapan na natin ito, na-discuss na natin ito na nag-issue nga ng subpoena. Ang problema, hindi pala natanggap ni PRRD. Saan ba kasi pinadala yung subpoena na yan? Di ba? Ano ba, sa bahay ba dito sa Maynila? Diyan sa Davao, bakit hindi nakarating kay PRRD? Yan yung kanilang main argument dito kung bakit hindi nagpakita ang dating presidente diyan sa pagdinig na yan ng korte. Preliminary investigation pa lang ito. Well, hindi naman namin sasabihin delaying tactic yun. Sabi ni, we assume good faith there. Sabi ni Attorney Rico Domingo, ang abogado po ni Franz Castro. Kaso on October, filed a complaint for grave threats against Duterte after he labeled her as a communist. Actually, dito na nagsimula. Nag-ugat-ugat na itong mga problema na ito no, para kay PRRD. The Quezon City prosecutors in November issued a subpoena to Duterte ordering him to personally submit his answer to the complaint in the earlier hearing. Actually, ang mga kaalyado ni PRRD, tinanungan na rin po sila ng statement patungkol dito sa subpoena na yan, pero hindi daw po kasi nakarating yung official copy sa dating presidente. Saan ba kasi? Sino ba kasi nagpadala? Ba't hindi nakarating? Castro and Domingo said they filed a supplemental complaint affidavit for continued grave threat. Ayan dagdagan pa pala. Nag-file ulit ng supplemental, karagdagang reklamo ang grupo nila Castro. Ang laman po noon ay yung another pagbabanta na naman po sa akin noong November 16 na programa niya. Ayan. Ang dami na ito kakopi ha. Ito yung binanggit niya, ito yung laman din ng supplemental complaint ko. Inulit pa niya, nakalagay dito, ayaw, kaya ikaw, France, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko, yung komunista dapat patayin, kasali ka dapat, she later added, according dito kay Franz Castro. Domingo said the supplemental affidavit seeks to further prove that the threats against Castro have not stopped. Kaya kami nag-file ng supplemental complaint affidavit ay para pagtibayin namin na continuously ang pagka-grave threat ng dating Pangulong Duterte sa katayuan ni Congresswoman Castro. Hindi po siya nag-stop according dito kay Domingo, ang abogado po ni Franz Castro. Hanggang saan dadalhin ang reklamong ito si PRRD, no? Again, maliit na kaso lang naman ito para kay PRRD. Again, magbabasa ka tayo ng comment section Ang sinasabi nila dito sa dami ng pinagdaanan nito bilang presidente, nalagpasan niya. Ito pa kayang maliit na kaso lang, ito pa kayang grave threat lang ha, ka-copy by term. Kasi kung i-compare natin doon sa kanyang mga pinagdaanan, medyo malayo po ang diferensya. So definitely, malalampasan niya yan, itong problema nitong isinampa sa kanya. Sa tingin niyo dyan ka-coffee, ayun kasi, paano ba kasi dineliver niya, ba't hindi nakarating? Ang problema kasi pag may peace talk at ceasefire, di naman sumusunod sa usapan ang mga CPP at PANDF trader nila ang gobyerno. Again, ma'am, yun nga po ang comment natin din kanina, no? May mga previous previous events din na
naging dahilan kung bakit ganyan yung ating pagtingin sa bagay na yan. Hindi natin masisisi, di ba, yung kanyang opinion. Pero hindi dapat mag-close din kahit paano, no? Magpatuloy pa rin po ang discussion dito. Spiking stronger divisiveness amongst Filipinos. Siyempre, inumpisahan ng tatay at ipagpapatuloy ng anak, sabi ni Nora Elong. Matagal pa ang halalan, no? Pero mainit itong issue na to. Respect na lang ni VP si PBBM sa decision nito since ito ang Pangulo. Sa darating na panahon, kapag siya na ang VP, ang Pangulo, magagawa naman niya ang kanyang paniniwala at paninindigan. May punto ka rin dito, Ma'am Do. Actually, yun niya eh. Wala pang labas na pahayag ang Malacanang dito eh. Actually, excited din tayo dito kung anong sasabihin ng ano eh ng Malacanang. Kasi ngayong hapon lang yan eh, itong video message na ito ni Sara Duterte lumitaw sa media, no, itong kanyang statement na ito. Weak walang bayag si Bonggit, no, patalsikin na si Bonggit, sabi ni Hinan Smart. Mukhang hindi magtatagumpay yan, Hinan Smart, no. Peace talks, kalokohan yan. Pre-Marcos admin, nahulog na sa komunista, sabi ni Nikki Kizon. Raul Calusa, good evening ka coffee, trader ang NPA kahit anong gawin mo. Sabi ni Raul Calusa, no. Charlene Tada, puro pabanta-banta naman. Kung ayaw niyong kilalanin ang batas, mag-migrate sa buwan. Naku, mahirap-hirap yung coffee mag-migrate dyan sa buwan. Anyway, sige. Antabay tayo kung anong magiging reaksyon ng Malacanang dito. Ibabawiin pa itong ano na ito, itong executive order na ito base sa kahilingan ng kampo ng Vice President o parang i-stop itong planong peace talk sa kanilang grupo. Tingnan natin at tabayanan natin. Pero again, decision po yan ng presidente. Diba? Batay po yan sa mga rekomendasyon sa kanya ng mga eksperto na kanyang pinagkakatiwalaan. Ang mga nagiging executive order, ang mga nagiging desisyon na inilalabas ng presidente, dumadaan din naman yan sa vetting, no? Sa mahabang proseso. Pagsusuri kung dapat ba itong gawin, dapat ito ay hindi, dapat ito ay this way place, itabi muna itong issue na ito. Ito mo sa Pinayan, syempre, pinapayuhan nila ang ating presidente dyan. Siyempre, ang ating hiling dyan, sana yung mga bumubulong sa presidente, yung nakapaligid sa presidente, valid, no? May mga batayan yung kanilang dire-recommenda sa ating presidente, no? Siyempre, kasi hindi rin lahat pabubusisi lahat ng presidente sa dami ng kinakailangan attendan ng mga bagay-bagay. So, malaking bagay din talaga o malaking factor yung kanyang mga miyembro ng gabinete at ng kanyang mga advisor patungkol sa usapin na yan. Sige, nasa inyo dyan, lagay sa comment section, basahin natin yan. Joel Di Jongoy, Solido PBBM Sara, shoutout po sa inyo kay Zaiden Lacorte Salaya. Happy viewing sa inyo na sa Facebook kay Marcelia Valles, Esike, Nilian, kay Ana Marie Alejo. Happy viewing po sa inyo. Egay Lagay, happy viewing din kay Budi Thailand King Zabal na sa Facebook ka coffee. Baka hindi ka pa naka-follow yan sa ating Facebook page. I-click lang po yung follow, click lang po yung like dyan sa Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay i-click lang po ang subscribe. Alright, sige. Punta tayo sa ating next topic.